Welcome to Watch Out Channel. I'm the Haunting Hour 17, hinting at a specific time for paranormal activity and content. So be sure to subscribe and hit the bell icon to stay updated. The video I will share is from the uploader, Sir Creeps. The video, whether they have truth or not. You are the one who will judge what you have seen and what you have been touched by in the videos. Be sure to watch till the end of the video because there are many more paranormal clips waiting for you at the end. Maraming salamat po and enjoy scary watching. May isang inang nagbahagi ng ilang video sa kanyang TikTok account na kung saan ay ipinapakita niya ang isang manika na di umano'y haunted. Ayon sa kanyang kwento ay iniregalo ang manikang ito sa kanyang anak noong nakaraang Pasko. Pero makalipas di umano ang ilang araw ay nagumpisa na itong tumunog at gumalaw na para bang ito ay may sariling buhay. Yun ay kahit wala naman di umano itong baterya at hindi na ito gumagana. At isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa kanilang tahanan, muling gumalaw ang manika at sinubukan niya itong kuhanan ng video. Es lo que te dije, esta muñeca no para de moverse, estoy aquí acostada y mira, fíjate, no deja de moverse, no deja de sonar sola, yo no la he tocado absolutamente para nada, la he tocado para nada, la he movido y mírala, y estoy totalmente sola, o sea, es en serio, no hay nada. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Hola? Y es que no hay nadie, o sea, yo estoy sola en la casa, mira. No te estoy mintiendo, estoy totalmente sola aquí en la casa. La niña no está, porque pues la niña está ahorita con mi mamá, la niña no está. ¿Soy yo o la maleta se movió? ¿Quién está ahí? Virgen Santa. Esto se acaba de mover hacia mí. Se sigue moviendo hasta ¿cómo se llama esa cosa de allá abajo? Estoy toda nerviosa. No hay nadie. Yo estoy totalmente sola aquí en la casa, mira. Ya me da hasta miedo tocarla. Empezó sola a moverse, a cantar. Intentaron abrir esta puerta. Intentaron abrir literalmente esta puerta. ¿Hola? No, pues que yo sé que no hay nadie porque yo estoy sola, pues. No hay absolutamente nadie aquí. No tengo más que claro, no hay nadie, mira. Aquí estoy yo totalmente... ¿Soy yo? ¿Estoy mal o hay alguien allá parado? Esta cosa se está... Mira, fíjate. Va por el cuarto de la niña. ¿Te das cuenta? Mírala. Va por el cuarto de la niña. ¿Qué tienes, muñeca? Tengo nervios de tocarla. ¿Qué tienes, muñeca? Tengo nervios de tocarla. Muñeca, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? No llores. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? A ver, dime, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que te pasa, muñeca? ¿Estás enojada? ¿Qué tienes, pues? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras de esta forma? ¿Qué tienes? ¿Qué vas a buscar en el cuarto de mi hija? ¿Qué se te perdió allá? ¿Nada se te perdió en el cuarto de ella? ¿Qué quieres? ¿Por qué haces todo esto? Desde que llegaste aquí a esta casa, todo ha estado así contigo. ¿Qué es lo que realmente quieres? A ver, dime, ¿quién eres tú? Respóndeme. Makikitang gumagalaw ang manikang ito at nagumpisa na rin gumalaw ang mga bagay sa loob ng bahay. Pero ang pinaka nagpakilabot sa kanya ng mga oras na ito ay nang makita niya mula sa bahaging ito ang animoy isang batang babae. Matapos ito ay makikita natin na naglalakad na ang manika. At nang tumigil ito ay maririnig pa natin ang tila pag-iyak ng isang bata. Pero hindi pa siya nagtatapos. Pues amigos, ya les dejé un pedazo para que sepan qué fue lo que pasó.
Pues ya son, ¿qué les digo yo? Las 2 de la mañana. Miren, van a ser las 2 de la mañana. Está bien raro que en la puerta, exactamente en la puerta de mi casa, está llorando un gato después de lo que acaba de pasar con esta muñeca. Creo que vamos a llamar esta muñeca. La verdad que, vaya, estoy nerviosa, sí, por lo que pasó. No tengo miedo, no me da miedo de que una entidad, un espíritu, un demonio, lo que sea, esté aquí. También quiero que tú lo escuches, aquí estás. Quiero que tú sepas lo que te estoy diciendo, no me das miedo. Te da la impresión de que estás dormida y te levanta la bulla. ¿Se dan cuenta? En la puerta de mi casa hay un gato. Te despierta la bulla de una muñeca, se está moviendo, está llorando, está haciendo mil cosas, pero pues vaya, no sé qué sería. Ya le dimos, ya pasé para el patio, ya fui al patio, ya miré, no hay absolutamente nada, no se logra ver bien por el vídeo. Y pues vaya, estoy totalmente sola, no hay nadie aquí conmigo, no hay absolutamente nadie. Uy, la muñeca. Mírenla. Detente, te vas a caer. Detente. Miren. Y no deja de moverse. ¿Se dan cuenta? Les grabé absolutamente todo lo que pasó con ella. No dejó de moverse, sola empezó a caminar, sola empezó a tener todo esto. Así que yo creo que lo que voy a hacer con ella es, voy a grabarla mucho más. Aquí tengo agua bendita. Muling gumalaw ang manika at nahulog ito sa sahig. Pero habang nagpapaliwanag siya sa bahaging ito, ay muli di umanong makikita ang batang babae. Ayon sa kanya ay itinatabi na niya ang manika sa kanyang kwarto at hindi na niya ito ipinapalaro pa sa kanyang anak. At plano niya din di umano na i-record at imbestigahan pa ang manika. Pero totoo nga kaya mga nakuhanan niya sa bisyong ito? Posible nga kaya na haunted ang manikang ito? Kayo na bahalang umusga. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Hailey Dominguez. At mula naman di umano ito sa isang TikTok user na nagngangalang Sarah. Ayon sa kanyang kwento, magmula di umano nang lumipat sila sa bahay na ito ay may mga kakaiba na siyang nararamdaman. At isang gabi nga ay narinig niyang tumunog ang laruan ng kanyang anak. Yun ay kahit tulog na ito at walang ibang pwedeng pumindot ng laruan. Kaya naman sinubukan niyang mag-record nung gabing ito at abangan kung muli ba itong tutunog. My daughter's been asleep for 2 hours. She's all the way over there. How is this standing up perfectly upright and turned on? She can't reach that. Hi, baby. And she's dead asleep when that thing just came on. There's no way. I'm sorry, honey. I'm sorry. Go back, night-night. Go back, night-night. Muling tumunog ang laruan ng kanyang anak at agad siyang nagtungo sa kwarto nito para tignan kung sino o ano ang posibleng pumindot dito. At mula nga sa bahaging ito ay napansin ng ilan sa kanyang mga viewers ang animo isang itim na imahe na agad na umalis nang sumilip na siya sa loob ng kwarto.
Maraming nagtatanong kung bakit iniiwanan niyang nakapatay ang ilaw sa kwarto ng kanyang anak. Pero depensa niya ay hindi umano ito makatulog kapag nakabukas ang ilaw at mas komportable itong matulog ng madilim. Nanindigan din ang uploader ng bidyong ito na ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang Japanese ghost hunter na si Hikaru, na may-ari ng YouTube channel na Lightship Channel, ay binisita ang isang abandonadong hotel sa Japan na itinayo noong 1975 na kalaunan ay naging isang apartment building. Pero makalipas lang ilang taon ay naiwanan na rin itong abandonado. Maraming naniniwala na ang hotel na ito ay haunted, lalo pat nakatayo ito sa kabundukan kung saan sinasabing puno ng mga pagpaparamdam, at sinubukan niyang mag-imbestiga ni Hikaru para manghalap ng mga patunay na ito ay posibleng haunted. 何これ新聞紙開けられたとこめちゃくちゃあるんだけどなんですっげえ黒点に刻まれてるんだけど何かの念がこもってるみたいだこれダメだここちょっと寒気がする17号室やばいってなんか分かった気がするぬいぐるみ可愛いよねって言ったよねぬいぐるみなんて今あったっけ僕の方打ってました26号室の方打ってたんで26号室行きましょういや待ったこっちも人いたんじゃないこっちもなかなか生々しいよね生々しいなこれピチャッとなんか足元でこっちに近づいてくるんだよなでも人だったらねここ絶対草木を踏む音がねいいかも行きづらいからさ一番ここが荒れてないね三輪車の音のようなさ女の子の悲鳴のような声本当に大丈夫かなここの部屋は何もないけど一席になったのか行きましょうかNagumpisang marinig ni Hikaru ang pagtunog ng isang manika na hindi niya magawang mahanap, at kasunod nito ay nakarinig na rin siya ng mga tunog na animoy may iba pang kumikilos sa lugar bukod sa kanya. Matapos ito ay nag-set up naman si Hikaru ng mga kamera at nagpa siyang umupo at maghintay kung meron pang magpaparamdam.どっかドア閉まる音があってる
Naramdaman ni Hikaru na tila may kung anong nagmamasid sa kanya at muli siyang nakarinig ng mga tunog na nagmumula sa loob ng abandonadong hotel. At kasunod nito ay nakuha na ng kanyang kamera mula sa bintanang ito ang isang itim na figura ng animoy sandao na sumilip sa kanya at agad ding nagtago. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Hikaru ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong hotel na ito. Isa nga kayang multo ang nagpakita sa bintanang ito. Kayo, ano sa palagay nyo? May isang babaeng TikTok user ang nagbahagi ng ilang video sa kanyang TikTok account na ginagambala di umano ng isang entity o multo sa loob ng kanilang tahanan. Nagumpisa ang lahat ng ito nang mapansin nila ang mga kakaibang nangyayari sa kanilang basement na sinundan naman ng misteryosong paggalaw ng lobong ito na pagmamay-ari ng kanilang anak na makailang ulit na rin nilang nakuhana na tila ba gumagalaw at nagtutungo sa kanilang basement. Babe, come here. It's just like keeps going down to the basement. Just double that wall. Yeah. Maybe it's doing that. It's like it's some sort of basement or something. Mabilis na kumalat ang video ito sa TikTok at marami ang naniniwala na meron ng kakaiba sa lobong ito at sa kanilang basement. At isang gabi, Babe. Quiet! Quiet! It's creepy, dude. muling makikita sa video ito ang pusang paggalaw ng lobo na sa pagkakataong ito ay imbis na patungo sa kanilang basement ay pumanik sa ikalawang palapag ng bahay. Matapos ang bidyong ito ay maraming nagtatanong kung bakit hindi pa nila pinuputok o tinatapo ng lobo, pero ayon sa kanila ay paborito ito ng kanilang anak at ayaw niya itong ipatapon. At isang araw nga ay meron pa siyang nakuhanan na talaga namang nakapangingilabot.
makikita sa video ito ang muling paggalaw ng lobo. Pero mula sa bahaging ito ay napansin niya ang animoy ulo ng isang tao na nakadungo sa pintuang ito. Hindi na siya naglakas loob pa na kumprontahin kung ano o sino ito at agad na siyang lumabas ng bahay. Maraming nagsasabi na posibleng ang haunted ang lobong ito at kailangan na niya itong itapon. Pero totoo nga kaya mga nakuhanan niya sa bidyong ito? Isa nga kaya itong multo entity? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At mula naman di umano ang bidyong ito sa isang babae sa Virginia na isang gabi ay tinitignan ng kanilang mga kabayo sa farm nang bigla na lang siyang may makita na talaga namang makapanintig balahibo. Mula sa bidyong ito makikita ang animoy transparent na imahe ng isang tao na nakasakay sa isang kabayo na magpasa hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag ng uploader ng bidyong ito. Bagamat may mga naniniwala na posibleng ito ay isang multo, ay may ilang nagsasabi na ito ay isang time shadow o imahe ng isang tao na nabubuhay na nasa ibang dimensyon o universe. Pero katulad pa rin ng dati, malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat. Please like and subscribe to my Watch Out channel. This is a big help to me as a content creator. So be sure to subscribe and hit the bell icon to stay updated because I am old, so please, and to give you many scary and horror videos to come. Maraming salamat po and see you again. In my next videos, I'm the Hunting Hour 17.